Magandang tanghali mga kabay. So ito yung pangalawa ko na approved repair. So ang papalitan nito mga kabay, ang model pala nito dito 5032, job number 39654. Ang papalitan mga kabay, brass holder, piston, collar niya, gear, tsaka yung o-ring, at syempre yung ring. Ayan, lock po yan sa spindle dito po sa dulo. Tapos yung washer niya sa intershaft. At itong, ano mo tawag nito? Tube or cooler. Cooler yung kanina, ito yung tube. Tapos yung kanyang front housing. So yan po yung kakabit natin dito sa model na dito 5032. So tara mga kabay, samahan nyo po ko kakabit natin. So yan mga kabay, tatanggalin natin yung, so na ba yung flat screw? Kung kailan gagamitin, saka nawawala. Ayan. So gamit lang kayo ng flat screw mga kabay. Sungkitin nyo po yung cap. Ayan. So wala na po itong ring. Kaya ako po siya inorderan ng ganito. Dahil wala na siyang lock. Tapos punasan natin. Tanggalin natin yung kanyang bulitas. Ayan. Ito po yung naglalak sa bala mga kabay. Kaya ingatan nyo na huwag mawala. Ayan. Tapos syempre, pagtanggal ng lever, ganun pa rin mga kabay. Gamit kayo ng plies. Ayan, ikutin nyo po pakaliwa. Ayan. Ito po yung lever niya, ayan. Ayan. So pag naikot nyo ng pakaliwa, pwede niyang uga-ugain, makakalas na po yan. So kakalasin natin ito mga kabay. Kailangan nating makalas ito dahil magpapalit tayo ng piston. Ayan. So syempre tatanggalin yung spindle, angat nyo lang. Ayan. Tapos yung kanyang bearing box. Ayan. Kailangan nyo munang kalasin ito bago nyo makalas yung piston. So tatandaan nyo lang mga kabay kung paano yan sinalansan dyan para hindi kayo malito. Ayan, tapos ito gear, magpapalit tayo ng gear. Itong cooler nya, ayan, ito po yung papalitan natin. Ayan. At syempre kailangan nating hugutin yung piston. So may dalawang screw yan dyan mga kabay sa gilid. Ang screw pala nito mga kabay ay hindi siya alin, hindi Phillips screw, kundi bulaklak. Ayan po. Ganun po yung dulo niya. Ayan. Tapos uga-ugain nyo lang sabay hila. Ayan, aangat na. So pwede na nating tanggalin yung piston. Ayan. Pupunasan lang natin dahil may kukunin tayo dito. Ayan. Ililipat natin yung pin, yung shim. Ayan. Or washer. Ayan. Pwede rin tawaging washer to. Spacer, pwede rin. So, ayan. So, pwede nating ilipat. Pero bago yan, hambing muna natin kung parehas. Ayan. Baka matulad nung housing kanina. So, sa paglagay niya mga kabay, ganyan lang po. Ayan. Tapos lagay nyo yung pin. Yung butas na yun mga kabay, dyan nyo po isusuksok yung pin ng intershaft. Ayan po. Ayan. So pwede natin ilagay. Ayan. Tusok nyo lang dyan. Tapos hawakan yung paganyan. Tapos lalagay natin dito sa kanyang casting. Ayan. Tapos, okay, baliktad. Ayan. Uga-ugain nyo rin ng mga kabay hanggang sa lumapat siya sa ilalim. Bago nyo siya lagyan ng screw. Yung dalawang tinanggal natin kanina. Ayan, babalik lang natin. Kabila din. Ayan, so okay na. Ang sunod yan mga kabay, yung cooler niya, tsaka yung gear.
Siyempre, sabayan dito sa kanyang selector. Lalagay nyo yan dyan. Pag kinabit nyo siya. Ayan. Tapos, sabay, lagay dito sa kanyang intershock. Ayan. Yan. Kailangan sabay sila. Kahit panghuli na lang yung gear. So, ayan. Nakabit na natin. So, ang sunod niyan, yung gear na bago. Ayun. Dito lang yan sa ibabaw. At syempre yung washer, huwag niyong kalimutan, yung maliit na yan. Dito po yan sa ibabaw ng intershock. Ayan. At syempre yung kanyang striker, kailangan nating tanggalin yung lumang o-ring. Ayan. Tapos kabit natin yung bago. Ayan. So, pwede natin lagyan ng grasa ito mga kabay. Ayan. Lagyan natin yung piston niya bago nyo ilagay yung striker. Ayan. So, yan. Matigas na siya mga kabay. Tapos, lagay natin yung bearing bus. Yan po yung maglalak dito sa kanyang selector. Ayan. So, kailangan pantay din yan mga kabay na mahigpit para hindi siya aalog-alog. Ayan. Kung napapansin nyo itong parang singsing, ayan. Huwag nyo pong kaligtaan yan. Nakalagay po yan dyan. Ayan. So, okay na siya mga kabay. Balik natin yung spindle. Grasa muna. Wala ng grasa dahil pinunasan ko ito. Ayan. So, pag nalagyan na yan mga kabay, pwede na ilagay yung lumang spindle. Ayan. So, okay na yan. Siyempre, maglalagay ka rin dito ng grasa sa kanyang bagong gear. Dahil pinunasan po natin yan, walang grasa. At sa kanyang piston sa labas. Ayan. Dito naman po sa likod. Ayan. Diyan po yan. Pag ayos na mga kabay, ayan, pwede nating isalpak yung kanyang housing. Ito nalaglag. So sa pagsalpak ng housing mga kabay, kung paano nyo kinalas yung luma, ganun din po yung, oops, may nakalimutan. Ito po yung washer na malaki. Importante din po ito. Ayan. Ayan. Dito po yan sa ibabaw ng spindle. Ayan. Pinaka-washer naman po yan dito sa bearing sa loob. Kaya po meron yan. So okay na. Yung washer nandun na. O-ring. Kompleto na. So salpak na natin ito. Lalagyan lang natin ng screw mga kabay. So yan mga kabay. Nahigpitan ko na po yung 4 na screw. So ayos na po tayo dyan. Balik natin yung lever nya. So kung paano nyo rin kinalas kanina mga kabay, ganun din po yung posisyon pag binalik nyo. Ayan. Diin nyo lang, tapos pihit pakaliwa naman. Kanan pala, sorry. Ayan. So ayos na yan. Ayan. So ang sunod yan mga kabay, itong spring. Ayan. Dito po yan, nakaganyan. Tapos yung washer nya. Ayan. Kung mapapansin nyo mga kabay, yung parang may kanal, dyan po nilalagay yung bearing. Ayan. Tapos pupush mo lang pababa, siksik nyo yung bearing dun sa may bilog. Ayan. So ganun po ang itsura nyan. Ayan. Syempre ang sunod nyan, ito. Ayan. At syempre yung lock. Dito po yan sa ibabaw ng spindle. Ayan, gamit lang kayo ng flat screw na maliit para idiin mo siya pababa. Para pumasok yung circlip ring. Ayan. So, okay na siya mga kabay. Ayan. Lagay na natin tong cap sa ibabaw. Didiin nyo lang mga kabay. Yun. Ayos na. Testing natin kung maglalak. Hanap tayo ng bala. Ayan. Tanggalin natin. Okay na. So, ang pinakalas natin ikabit yung kanyang brush holder.
So yung brush holder mga kabay, dito yan. Kalasin natin itong screw. Meron siyang screw na 5 peraso, pero 4 lang to dahil kulang ng isa. Ayan. Bunutin yung dalawang wire, tapos yung rubber. Siyempre sungkitin nyo yung lock. Ayan. Tapos angat nyo yung spring ng carbon para hindi siya sasabit pag hugot nyo sa brush holder. Tapos meron yung dalawang screw dito, kabilaan. So yan po yung tanggalin natin. Meron siyang screw dyan. Ayan. So yan, pwede mo na siyang hugutin. Sikwatin nyo muna sa ilalim. Ayan. Kabilaan. So pwede nyo nang hugutin yung brush holder. Ayan. So sa pagkabit ng brush holder mga kabay, ganun din po kung paano mo kinalas. Ganun din po yung posisyon ng pagkabit. So kung halimbawa baliktad, halimbawa testing nyo, pag hindi, ayan tulad nyan, hindi siya sumasagad. So ibig sabihin yan, baliktad yan. Angat nyo lang yung brush holder ulit. Ayan, tapos ikutin nyo pa ganyan. Kung saan siya papasok, doon nyo siya ilagay. So ayan, pwede mo na siyang masilik. So ibig sabihin, okay na yung pagkakabit. Hindi siya baliktad. Kapag hindi mo siya maisagad, kaliwat kanan, ibig sabihin baliktad yan. Iikutin nyo lang yung brush holder para magkaigi sila. Tapos tanggalin natin yung lock ng carbon. At ibalik natin yung screw. Ayan, higpitan lang natin. So ayan mga kabay, nahigpitan na natin yung dalawang screw sa kanyang brush holder. So ayos na siya. Balik natin yung lock. Ito po yung lock niya. Importante po yan ay maibalik dyan. Dahil pwede pong mabunot yung armature kapag wala ito. Hindi naman siya mabunot, yung ano siya. Parang gagalaw-galaw siya baba taas pag wala ito. So lagay natin yung rubber. Ayan. Tapos syempre lagay natin, dalawang wire lang naman yung connection, hindi kayo magkakamali dyan. Yung isa mahaba, isa maiksi. So ibig sabihin kung alin yung malapit na terminal, doon nakakabit yung maiksi. Ayan. Kung alin naman yung malayo na terminal, doon nakakabit yung mahaba. Ayan. So yan. Syempre bago natin isara, kailangan muna nating i-testing kung gumagana. Reverse. So, pwede natin isara mga kabay para matesting natin ng maigi. So ayan, testing natin. So naka-reverse yan, forward. So testing natin yung hammer mga kabay kung gumagana. So ito mga kabay, kapag yung arrow nakataas, ibig sabihin nakadrill po yan. Ayan. So wala po siyang hammer yan. Pero pag sinilik mo pababa, ayan, nakadiretso yung arrow, ibig sabihin may hammer yan dapat. So yan mga kabay, natapos na yung ating pinalitan ng front housing, brush holder, piston, cooler, gear, tube, at syempre yung kanyang o-ring. So maraming salamat mga kabay sa panunood at palike and share na rin po. Sa mga gustong magpa-repair, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Bye-bye!